Nasa linya na natin si Senator Risa Ontiveros. Senator, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, Magandang umaga po. Magandang umaga, Ms. Weng at Sir Joel at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Senadora, kung paniniwalaan natin yung testimonya ni Sheila Guo, backdoor sila umalis, no? Tama, no? Backdoor kasi nagbangka. Well, nagbangka. back door o front door? Oo. Yun nga po eh. Pero ano ba, you find that credible? Ano ba ang sapantahan ninyo dun sa naging testimonya niya kahapon? Well, at least isang pasabog sa hearing kahapon. Yun yung tahasang pag-amin ni Sheila Guo na kasabay niyang umalis sa bansa. Sina Alice at Wesley Guo. Ang kwento niya, sinundo daw sila sa farm, sa Bamban, ng isang van. Tapos naglakbay ng ilang oras. Tapos dumating sa isang lokasyon kung saan sumakay ng maliit na puting barko. Tapos noon nag-transfer na naman sa isang mas malaking barko na parang fishing ship. Tapos lumipat na naman daw sa isang maliit na barko ulit na kulay blue o green. Ngayon, according to information na nakuha ng opisina ko at pinatotohanan din ng mga government agencies kahapon sa hearing, dumating daw sila sa Malaysia ng July 18. Sabi ni Sheila Guo kahapon, minit daw sila ni Cassie Leong dyan sa Malaysia. O pagkatapos sa Malaysia ay lumipad daw sila papuntang Singapore noong July 21 at magkasama-sama silang nag-ferry papuntang Batam, Indonesia noong August 18. Doon na siya at si Cassie Leong nahuli ng mga otoridad. Pero kung pininiwalaan ko hindi, may magulo pang mga detalye na hindi pa natin nakukumpirma. Halimbawa, hindi pa natin alam kung saan talaga sila dito umalis. Mula Zambales ba, di ba, Ms. Weng? Sa Suwal ba? O kung saan ba? Hindi pa rin natin alam kung sino-sino ang mga taong nakipagsabuatan sa kanila. Basta ang pinakahuling balita kahapon mula sa Bureau of Immigration, nasa Jakarta, Indonesia daw si Alice Guo. Kaya panawagan sa ating mga kababayang nakikinig, kung may mga kababayan tayo na nandyan sa Jakarta, kapag nakita nyo si Alice Guo dyan, report nyo na agad. At talaga sa panig namin, Sir Joel, Ms. Beck, Ms. Weng, hindi kami titigil hanggat mapanagot ang mga nasa likod ng pagka-eskapo ni Alice Guo. Pero Senator Risa, kung backdoor sila, di ba? Parang usually, di ba, Weng, pagka pumapasok ka sa isang bansa, titignan ng bansang yun saan ka galing. Anong point of exit mo, no? Para tanggapin ka namin dito sa point of entry. Nasa inyo ba yung kopya ng passport niya, ma'am? Yes, pinapakita ko nga kahapon sa hearing sa Bureau of Immigration, yung kopya nila. Dahil yung original passport, pareho ni Alice at Sheila Guo ay nasa NBI na. Yung photo page ng passport at saka yung stamp. And ito nga yung, to borrow the words of BI Commissioner Tansinko, ito nga yung masakit, di ba? Yung Malaysia, mayroong arrival document at saka stamp. Okay. May pinakita doon sa Sabah. Pero yung dapat na ipinakita ang passport dito sa Pilipinas at may stamp dito ng ating sariling immigration authorities ay wala. So yun yung masakit. Oo. Diba, pwede ba silang tanggapin, ma'am? Pwede silang tanggapin sa Malaysia nang walang stamp galing sa point of exit? Dito sa atin. Yes. Yun din yung tanong ngayon, di ba? Kung tayo nagtataka bakit walang exit, proof of exit, siguro dapat sa Malaysia side, nagtaka din sila, bakit walang proof of exit? Bakit tinataka nila? Bakit nila tinataka? Kasi hindi naman sila residente doon So correct, para doon mag-originate, hindi po ba? Correct. So yun yung isa pa namin itatanong. So yun ang isang masakit, yung isa pang masakit, Indonesian authorities ang nakapag-aresto sa kanila. Sa kabila ng matagal na tayo dito at ang ating mga authorities dito ay pinaghahanap sila ilang buwan na. Sabi po ni Sheila Guo kahapon sa pagdinig ninyo, wala siyang kinalaman doon sa business side sa Pogo, hindi po ba? Naniniwala po ba kayo na wala siyang kinalaman sa Pogo operations katulad ng sinasabing operasyon ng kanyang kapatid? Well, ang mahirap sa sitwasyon ni Sheila Guo, kahit sinasabi niya iyon,
sabit na sabit siya, Miss Weng, doon sa mga dokumento ng mga guo companies kung saan involved siya sa lahat niyan ayon sa mga dokumento mismo at yung mga maraming pirma niya sa mga dokumentong iyon, yung mga financial documents bilang siya nga ay treasurer at chief financial officer pa nung mga kumpanyang iyon. Kaya ang hirap sinasabi niya paulit-ulit kahapon, hindi niya alam ang problema niya. Kaya't dawit na dawit talaga siya sa investigasyong ito ay yung kanyang pangalan at firma talagang kalat na kalat sa mga dokumento ng mga kumpanyang iyon. Sir, ma'am, same could also be said doon sa kanilang tatay. Kasi sa kanyang testimonya, palagi, paulit-ulit sinasabi, sabi ng dad ko. Dad ko ang nagbigay nito. Ayun nga, Dad ko ang sinasabi na pumupunta ako dito sa Pilipinas para tulungan siya sa negosyo. Ano po ang natutunto ninyong impormasyon tungkol sa kanilang dad, sa kanilang tatay? Ano talagang pagkatao nito? Anong negosyo? Ano ang papel sa Pogo? Tsaka yun ang gusto ko rin. Yun ma'am, interject ko na rin. Kasi hindi naman sila magkapatid talaga. Kinuha siya sa China, dinala siya ron, tinanong niya si daddy, ano pong gagawin ko doon? Ay, tulungan mo ako sa negosyo ko dito. Yes, no? Baka kako si tatay ang nagkukumpas sa lahat. Correct. Di ba? Oo. Kay Sheila, kay Alice, o kay Wesley. Baka si Wesley hindi din niya anak. Baka. Posible rin. Sa kabila nung sinabi ni Sheila Guo kahapon na si Alice daw ang nagmamando ng lahat-lahat. Mula sa bibig din mismo ni Sheila na yung ama at ina niya ay nasa China at pinanganak siya sa China. 2001 lang siya nakapasok sa bansa. So yung sinasabi niyang daddy ay yung tinuturing niyang ama niya na si Jan Zhongguo, partner daw niyang si Jan Zhongguo, yung si Lin Wenyi, na tita naman, sabi ni Sheila, tita naman daw niya, no? At itong dalawa, kinuha siya para magtrabaho sa embroidery business nila dito sa Bulacan. Maalala din natin yung dalawang pangalang yon, no? Yung Jan Zhongguo at yung Lin Wenyi ay sinasabi naman ni Alice na kanyang mga magulang. Sinasabing totoong tatay ni Alice Guo yan, si Jan Zhongguo. Pero siyang Jan Zhongguo, siya rin yung nag-ayos ng delayed registrations of birth nila pareho, ni Alice at saka ni Sheila. So, maitatanong din natin, siya rin ba yung nag-ayos ng at delayed registration of birth din ba ni Wesley Guo? At pati nung isa pang kapatid, di umano na lalaki na si Seymen Guo. Kahapon, may pinakita din akong NBI record na nakapangalan sa isang Sheila Guo, kaparehong birthday dun sa Sheila Guo na humarap sa amin sa hearing, pero ibang tao ang nasa photo. So parang yung nangyari din, di ba, Miss? Yes, Alice Guo. Opo. Stolen identity din ba ito? Pareho din ito sa NBI record ni Alice Guo na pinakita ko dati. Yung isa pang Alice Guo na ganun din. Pareho mga detalye pero ibang tao ang nasa photo. So pwede At po ang isa na pa, yung si Jan Zhongguo, yung kanilang dad na tinatawag, ay hindi ito simpleng tatay. Malamang may tinutunto niyo po ba kung may possibility na head of a syndicate ito? Yes, yun yung iniimbestiga namin, Miss Weng. Head ba ito ng isang syndicate? Head ba ito ng sinasabi ng PAOK na sa isang triad daw dyan sa China? Kasi bakit nagpa-pop up siya sa kwentong buhay ng bawat isa nitong mga tao na kasamang hinahanap ng ating mga otoridad. Ang isa pang nakapagtataka, yung NBI record nung isang Sheila Guo at nung isang Alice Guo ay magkapareho ang address, 138 Kalanchaw Street, Project 8 QC. Ayon mismo sa inyo sa media, Miss Weng at yung mga kasamahan, wala naman pong taong nakatira sa address na yan. So talagang cases of stolen identity ba? Nakaka-alarman talaga. November 3, 2005, inayos yung mga NBI records. At November 4, 2005 naman, inayos naman yung mga delayed birth registrations ni Sheila at Alice Guo. Isang araw lang ang pagitan, ang dami ng kababalaghan. At tama kayo, yan si Jan Zhongguo ay kasamang-kasama sa misteryong iyan. Meron siyang warrant of arrest, no, ma'am? Tama ba? Si Jiang... walang warrant of arrest yung Jan Zhongguo, pero nailagay sila ni Lin Wenyi sa ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order ng BI,
Kaya lang, napag-alaman din na bago pa ilabas yung ILBO, nakaalis na sila ng bansa. Kaya nag-figure din sila dito sa misteryosong pagka-eskapo ni na Alice Guo dahil lumabas mula China, pumunta silang Singapore. At doon sila parang nagkaroon ng isang malaking family reunion. Ando pa rin ba sila ngayon? Itong si Zhang Zhongguo. Hindi na natin alam kung nandyan pa ba sila sa Singapore. Basta't ang natunto namin kahapon ay di umano nasa Batam, Indonesia pa daw si Alice Guo. Or sabi ng PAOK naman, sinusubukan pumasok daw sa Golden Triangle at hindi alam kung nasa na si Wesley Guo. Alright. Meron ba tayong susunod pang pagdinig, ma'am? At Yes. si Sheila Guo ba ay mananatili sa kustodiya po ng Senado? Well, si Sheila Guo ay mananatili pa sa aming kustodiya dahil ang pag-cite sa contempt niya ay galing sa aming Senate Committee on Women. So kailangan muna niyang humarap sa investigasyon namin doon, Ms. Weng, bago ma-purge ang kanyang contempt. Ang kanyang pagharap kahapon ay pangunahin doon sa subcommittee ng Justice and Human Rights. Problem ang pagkalibaw na kalaya na yan, sa inyo lang may warrant of arrest siya, hindi? Libre na siyang umalis. Kung sakali kasi ILBO lang ang meron siya. Sino po? Si Sheila Guo. Si Sheila. Well, kung masatisfy ang Committee on Women sa kanyang pagharap sa amin, sa aming itatakdang hearing, pwede kaming magdesisyon Alright. kung amin na siyang palalayain sa contempt or kung hindi pa. At itatakda rin po namin ang susunod na pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights, particular dun sa pagtakas ni na Alice Guo sa Pilipinas. Thank you po. Senadora, salamat. Thank you. Mag-ingat Thank ka. you very po. much. Good Good morning. po, Ms. Weng. Thank Joel, you. good morning po. Senator Rizon de Veros, mga kapuso, oras na.